Hello, magandang hapon sa inyong lahat. So meron ulit tayong pag-uusapan Ito ay regarding dun sa motorcycle taxi rider na sinaksak. May nag-viral kasi na yung ah, ano sa sa batok, yung nakasulat ay sa batok sa helmet, no? Panoorin natin 'to. Ito yung unang pag-uusapan natin ngayon. Naantig ang ilang netizens sa larawan ng isang motorcycle rider na nakasuot ng helmet at may nakasulat na "Huwag niyo po ako sanang saktan." Isa siya sa mga rider na nangangamba sa kanilang kaligtasan habang naghahanap buhay kasunod ng ilang insidente ng pagpatay sa kapwa nila riders. May unang balita live, si Gabriel Gonzalez. Gabriel, anong hakbang dito ng mga pulis? Maris, patuloy na dumarating ang mga nakikiramay sa pamilya ng nasawing motorcycle taxi rider na si Fabio Norberte Jr. o mas kilala bilang Kuya Junjun na sinaksak ng kanyang pasahero sa Caloocan nitong Martes ng madaling araw. Kabilang sa mga dumalaw sa kanyang burol dito sa Barangay San Antonio sa San Francisco del Monte, Quezon City, ang mga kapwa niya rider na bumibiyahe sa gabi. Pagkatapos maghatid ng pasahero, sumaglit si Elvin Oralde sa burol ng nasawing kapwa motorcycle taxi rider na si Talagang yung helmet, Para rider talaga. Fabio Norberte Jr. sa San Francisco del Monte, Quezon City. Nauna na raw siya sa mga kaibigang motorcycle taxi rider na nakatakda ring bumisita sa mga susunod na araw. Nakakasabay niya raw sa kalsada si Fabio o si Junjun kung tawagin sa gabi-gabing pagbiyahe kaya hindi siya makapaniwala sa sinapit ng kapwa motorcycle taxi rider. Mabait na ito sir, matulungin ito sir. Lalo na pag may nasiraan sa daan. Tumutulong talaga. Dahil sa sinapit ng kapwa rider, nangangamba na rin daw siya sa kanyang kaligtasan. Halos Oo, alam nga namang kampante ka pa niyan, di ba? Hindi na siya isolated case kasi eh. Sunod-sunod eh. Para bang, syempre, isipin mo na yan, kung ikaw yung rider, sasabihin mo, ako na ba yung susunod? Kahit nga hindi ka motorcycle taxi rider, iniisip mo din kahit yung regular ka lang na nagmamaneho. Kaya halimbawa, pag may ghost hunt kami, sabihin nyo na takot ako kung takot. Hindi talaga ako aalis nang wala akong kasamang magmumotor. Mahirap na. 'Di ba lalo na pagka pupunta kami sa mga liblib na lugar, yung abandoned house do sa gitna ng kawalan. 'Di ba kung wala rin lang akong kasama na magra-rides papunta doon, Diyos ko. Parang inilapit mo yung sarili mo sa mga pating, 'di ba? Unlike kung may kasama ka man na nagmomotor din na let's say kahit tatlo lang kayo, no? Hindi naman kailangan madami eh. At least kampante ka na may katulong ka if ever man, wag naman sana. 'Di ba, men? rider yung pinupunta rin ngayon eh. Yan kasi yung pinakamadaling pinakamadaling hold upin. Parang ganito yan, magbubuk lang. Tapos syempre ang drop off na gagawin mo ay doon sa liblib na lugar. Yung kabisado mo yung lugar na yun na wala kang makikita na kahit ano doon. Tapos pagbaba mo, no, sabay doon mo na gagawin yung pang-hold up. Kasi parang ang mangyayari diyan, kumbaga sa mga hold upper, yung isda na ay pwede mo nang dakmain agad. Kasi madali silang makuha eh. 'Di ba? Just imagine may cellphone ka lang at may app. Tapos i-book mo lang kahit saan. Kaya wait lang. 'Di ba pag naalala ko nung nag-install ako ng Angkas, 'di ba pinapasubmit ng ID? Yung mga may app dyan ng Angkas, Easy Ride, 'di ba pinapag-submit ng ID yung mag-a-apply ng bagong account? Parang sa Grab yata, ganoon din yata sa Grab eh.
Correct me if I'm wrong ha. At kung hindi man ganun, dapat ganun para identify yung yung pasahero na magpapabook. Ang problema, paano pagka kinuha yung account, no? Or in-snatch yung cellphone na gagamitin pang book. Sabagay, may password yung cellphone, eh, no? Anyway, Kakatakot talaga sir. Sir, sunod-sunod na po sir eh. Hindi lang isa, hindi lang dalawa. Maraming beses nang nangyayari sa ano to. Ganito rin ang pangamba ng motorcycle taxi riders na sina Jill Joseph at Richmond Agtarap na kapwa bumibiyahe sa gabi. Nagdadalawang isip na raw silang tumanggap ng booking na ang drop-off point o destinasyon ay hindi pamilyar sa kanila o alanganing lugar. Tinatanong muna raw nila ang customer kung ligtas sa pupuntahang lugar. Nakakatakot po. Kasi hindi mo po alam yung bababa mo kung madilim ba. Konting dasal na lang po kasi may dalawa din po ako anak eh. Parang ayoko na nga bumiyahe ng panggabi. Kinikilatas ko yung customer sir kung siya galaw niya or kung ano ba. ito naman ang magiging problema ngayon. Paano kung halimbawa, kasi hindi naman sa pag-aano, no? Merong mga tao talaga na mukhang masama eh. Di ba? Hindi naman sa pagiging mapanghusga. May mga tao na na yung may mukhang hindi pwedeng pagkatiwalaan. Yung mga let's say mga mukhang kontrabida. Kawawa naman yun, di ba? Paano kung lihitin mo naman talaga na pasahero? Dahil sa looks. Husgahan mo na. Pero hindi mo masisi eh, no? Mas magandang ganun na kaysa mabiktima ka eh. Pero yung mga hold-upper, syempre, hindi mo naman pwedeng husgahan din yan sa pagbumuka din eh. Malay mo kahit na mukhang disente, hold-upper din pala. No? Pero may mga pagkakataon talaga na sa itsura pa lang, hindi mo na pwedeng pagkatiwalaan. For example, magpapabook sa'yo tapos nakita mo dilat na dilat. Na alam mo yung itsura niya, yung talagang alam mo yun eh, pag mukhang adik. 'Di ba? Well, pasensya na, pero ganun talaga. Mas maganda mag-ingat ka na nga lang. Okay nang sabihin ka mapanghusga, no? At least buhay kang uuwi. Yung gagawin niyang ano. Kasunod ng insidente, pumukaw sa atensyon ng netizens Ayan, no? ang nag-viral na larawan ng isang rider na may note sa helmet na nagsasabing, "Buntis po ang asawa ko, huwag niyo po ako sanang saktan." Ayon sa uploader na si Primo Bacunawa na madalas gumamit ng ride-hailing apps, nakababahala ang mga nangyayaring krimen sa bansa na nagdudulot ng takot sa mga Pilipino. Nagluluksa rin ang Motorcycle Taxi Community Alliance sa pagkasawi ng motorcycle taxi rider. Maawa naman tayo. Maawa naman po sila sa rider. May pamilya yung tao, may anak. Papatayin mo, naghahanap buhay ng maayos. Eh, mas madali daw mang hold up kaysa magbanat ng buto eh. Eh, kaya if ever man inuulit ko naniniwala naman ako sa due process. Pero if ever man na may vigilante na gumawa dito, hindi na rin ako magtataka. 'Di ba? Iaasa mo sa batas yan eh. Tapos, syempre, maghihiring-hiring pa yan. Tapos, syempre, pagka may sariling dahilan din naman yung magdedemanda kung hindi makaka-attend ng hearing. 'Di ba? Yung stress na aabutin niya, syempre, pag hindi na nakaka-attend ng hearing, madidismiss na, lalabas na naman, mambibiktima na naman. Ngayon, kung may titira dyan na vigilante, hindi na ako magtataka. Diba? Oo, due process, naniniwala naman ako dun.
Pero ang unfair kasi sa nangyayari, no? Pinatay ka ng paganon-ganon lang. Tapos, yung demonyo na, nawawala yung camera ko, yung demonyo na gumawa nun, makakatanggap ng fair na judgment. Pero wala ganun talaga. Kailangan idaan sa, sa husgado. Iniyak naman ng Philippine National Police na makikipag-ugnayan sila sa mga ride-hailing company, lokal na pamahalaan at iba pang stakeholder para lalong matiyak ang kaligtasan ng mga rider, pasahero at publiko. Anyway, next topic tayo, no? Ito, isa rin itong nag-viral, yung nabangga ng truck. Ang problema nga lang dito, hindi natin alam yung konteksto. So ito, ire-report na siya sa news. Malalaman na natin yung totoong konteksto kung ba't siya nabangga. Mga kapuso, disgrasya ang inabot ng isang babae matapos niyang habulin ng isang jeepney sa Ang Osmeña babae. Highway sa Maynila. Nabangga kasi siya ng truck at pumailalim pa rito. Nahuli kami Buti nga hindi siya narolyuhan ng ng gulong Yung pagkabangga niya, tagag. Siya saktong-sakto dun sa gitna ng truck Tapos pumailalim siya. Buti nga, yun lang ang napala niya Kung galing sa gulong yung katawan niya, luray-luray yun. yan at nakatutok si Bea Pinlac. Humarurot ang pampasaherong jeep na yan patawid ng Osmeña Highway sa Maynila. Baka maano tayo, ha? Pasado alas 2 Napanood nyo ng naman na sa araw YouTube kanina. yan Kita ang isang lalaki na nakahabol pang makasampa sa jeep. Ang isang babaeng nakasunod sa kanya, hindi na nakaabot sa jeep at nahagip ng truck. Pumailalim ang babae sa truck at naiwang nakahandusay sa kalsada. Ang truck, nagdire-diretso lang ang takbo. Sugatan ng 28 anyos na babae na agad dinala sa ospital. Batay sa investigasyon ng pulisya, pinagtripan umano ng grupo ng nabanggang babae ang driver ng jeep. Ayun naman pala. Diyos ko naman. Dahan lang siya habang nakahinto yung kanyang sasakyan doon. So sa takot niya, pinaharurot niya yung kanyang jeep kahit na Ang kulit ng pangalan ni Sir, no? Ang tagal ko na nakikita to sa sa... Tignan mo yung pangalan ni Sir. sasakyan doon. Philip Ines. Philippines, no? Philip Ines. Galing, no? So sa takot niya, pinaharurot niya yung kanyang jeep. So ito yung nangyari. Pinapaliwanag ni Sir Philippines. Pinagtripan umano ng grupo ng nabanggang babae ang driver ng jeep. Nakurso ng dahan lang siya habang nakahinto yung kanyang sasakyan doon. So sa takot niya, pinaharurot niya yung kanyang jeep kahit na naka-red light pa. At ito namang biktima natin, humahabol na makasakay doon sa jeep at makasama doon sa mga grupo niya. Kaya lang, dahil nga yung sa Osmeña Highway, naka green light o naka-go, yung signal light, dire-diretso yung truck, hindi siya napansin. Pinaghahanapan Ano ba yun? Deserve ba yun? ng pulisya ang driver ng truck na posibleng maharap sa reklamong reckless imprudence resulting in physical injuries. Kawawa naman yung truck driver, no? Sa kagaguhan ng iba, madadamay pa. Pero dapat hinintuan ng truck driver yon. Kasi eventually, kapag napatunayan naman na wala siyang kasalanan, baka i-absuelto din siya Yung parang nangyari may tumalon sa sa LRT ba yun o MRT? Na may tinamaan na kotse sa baba. Diba? Na eventually hindi rin siya kinasuhan. May nabangga siya. Hindi natin alam bakit hindi siya tumigil. Abandoning one's victim yun Diba? Huwag nyo na hanapin yun, sir. Joke lang. Joke lang po Dapat tumigil ka. Ang dalawang lalaking 18 anyos na kagrupo umano ng biktima, inireklamo rin ng jeepney driver. Sila yung sumakay. Ang reklamo naman sa kanila ay sinaktan nila yung driver ng jeepney at saka yung kasama niya. Kaya mahaharap ito sa kasong physical injuries. Tukoy na ng pulisya ang dalawa. Patuloy pa ang investigasyon sa insidente. Bea Pinlac, nakatutok 24 oras.
Tatakpa ko sana eh. Yan. Sa susunod, wag gumawa ng kagaguhan. Tapos ngayon, na ospital kayo, di maghanap kayo ng pambayad ngayon. Gagawa-gawa kayong katarantaduhan eh. Anyway, yan lang po muna pag-uusapan natin ngayong hapon. Magandang hapon sa inyo lahat. Bye-bye.